Hindi kaya puwersahan at pilit na kinukuha ni Lebiste, gusto nilang gawin, dagdag bawas. Naku, eto na, yari na tayo. Si Cabral na ang ipapaano, ang ipinapatawag ng ICI. Baka maano na tayo, et cetera, et cetera. Kailangan, kapagka kung maalala niyo ho, kailan 'yun mga kababayan? 3 months ago, nung napabalita, eto alisin ko muna ito ha. 3 months ago, nung napabalita ho ito mga bossing, na nakipag-agawan o inagaw yung mga papeles o yung mga files 'no, ni Lebiste kay Yusek Cabral. Congressman Leandro Lebiste forcefully took papers from Yusek Cabral. Totoo po ito, nangyari mismo sa opisina ni Yusek Cabral, no, 3 months ago. Bakit kinakailangan niya makipag-agawan? Bakit kinakailangan niyang makipagpuwersahan? Hindi ho kaya dahil merong mga, sasabit dun at eto nga ho mga boss, ayan tingnan niyo. Hindi, ito yung kay Vince Dizon, eh. Eto 'to, mga bossing, para may dagdag tayong suporta diyaan sa sinasabi natin. Ayan, nahiwa pa nga daw, paper cut yung kamay ni Cabral, mga kababayan, dahil dun sa pagtatangka o pag-attempt ni Lebiste na agawin. 'Di ba? Hindi kaya dahil may mga tao na kailangan protektahan, kaya kailangan makuha ko ito sa ayaw at sa gusto ninyo. So ngayon, nakita, meron na siyang mga files kung yung mga yon, 'di ba? Tapos eto pinapatawag na si Cabral sa ICI. Naku, pinapatawag na si Cabral. Ngayon, kailangan na matapos na ito. Tayo ho, nagtatanong ho tayo kung may kinalaman si Lebiste sa pagkatsugi nitong si Cabral ho, mga bossing. Bakit? Kasi kapagka pinatawag na nakapagsalita si Cabral tapos inilabas ni Lebiste yung mga edited, yung dagdag bawas, no, yung dagdag bawas na mga files na hindi niya mailabas-labas lahat kasi may mga iniingatang tao, may mga iniingatang mga kaibigan siguro nung nanay niya. Di kapagka sinabi ni Lebiste, "Hindi, ito yung talagang totoo, aalma si Cabral, "Sandali lang, yan yung inagaw mo sa akin, pero yang mga nandiyaan, dinagdagan niyo na, binawasan niyo pa." Para hindi po magkagano'n mga bossing, tapusin si Cabral. Ito pong mga sinasabi natin mga boss chief, amo sir, ay, kumbaga nakikita lang natin na posibleng mangyari at posible na gano'n yung naging, pakay. Linis, kailangan maglinis, 'Pag kung ako si Relabiste, babanggitin ko 'tong, dagdag bawas ko, tinanggal ko yung mga kasapakat namin, tapos dinagdag ko yung mga ayaw naming mga, pulitiko. Kung buhay si Cabral, 'di nagtokat nag-ano 'yan, nagsalita 'yan. Yung pinapakita po ni Lebiste, ni Congressman Lebiste, dinagdagan po nila, tinanggal po nila yung ganito, pangalan na ganito at binawas naman po nila. Dinagdagan nila nung mga pangalan na ganito at binawas naman pala ng mga ganito. Sabi ni Bern, fake news, ginagago lang tayo ni Lebiste, halatang tina-target niya mga loyal sa administrasyon. Nakita niyo ho yung pagkakasunod-sunod mga bossing, Ma'am Gloria Ramos? Nung 3 months ago, sa pilitan niyang inagaw yung mga papeles, 'no? At yan nga po ang isa sa eto po yung isa sa ebidensya na talagang nasugatan si Yusek Cabral. Oh, ayan, 'di ba? Pinakita nung mga staff niya, pinicturan nung staff niya at ayun nandoon si Lebiste at eto nga akala mo nasa computer shop na estudyante, nasa loob. Eto yung sinasabi nitong si Secretary Vince Dizon na talagang sapilitan at pumunta doon sa isang computer si Lebiste para, puwede bang sabihing nakawin yung mga files? Kasi hindi naman
Hindi naman, kumbaga ang sinasabi ho mga kababayan, hindi naman binigyan ng karapatan na makakuha yung mga files na yun, 'di ba? Oh, 3 months ago nakuha yung files, naku nandito si ganito, ganyan. O sige idagdag bawas natin. Biruin mo 3 buwan na o ilang buwan na, na hawak niya ngayon lang inilabas nung patay na si Yusek Cabral. Ngayon lang sinasabi, 'di ba? Ngayon lang eto at ngayon natatakot pang ilabas. Partial lang. Hindi puwedeng gano'n. Kaya nga po yung mga disgaya, mga bossing, hindi mabigyan, eh. Hindi po mabigyan ng proteksyon para maging witness. Bakit po? Kasi alam na partial lang po yung mga sinasabi at merong mga iniiwas na mga tao para hindi madamay at hindi masungkit. O sige, 3 months ago nakuha ko 'to. Tanggalin ko si ganito, tanggalin ko yung 51 billion, tanggalin ko yung ganito, idagdag ko si ganito, idagdag ko si Romualdez, idagdag ko, si Marcos Jr., lahat ng ganyan. Ngayon 'no, mga bossing, kung buhay si Yusek Cabral, hindi uubra yung dagdag bawas. Pinapatawag na si Yusek Cabral sa ICI, naku, hindi puwedeng makapunta 'to sa ICI. Kasi masusunog itong sa'kin. Siyempre ang pinakapapaniwalaan, yung kay Yusek Cabral. Dahil siya mismo yung tao dun, 'di ba? So ngayon, kailangan mawala si Cabral. Ang tanong natin, si Lebiste ba ay may kinalaman doon sa pagyao o pagkamatay ni Yusek Cabral? Dahil 'pag buhay yan, itong dagdag bawas namin, eh, walang mangyayari dito. Dahil sasabihin ni Cabral, hindi po totoo yan. Ang totoo po, etong nasa akin. Binawas nila, dinagdag po nila, ganito, ganyan. 'Di ho ba, mga bossing? Ngayon, sino ang bina-blackmail ni Lebiste, mga kababayan? Ang bina-blackmail ni Lebiste ngayon, ito pong si Secretary Vince Dizon. Bakit po? Kasi walang kumampi sa kanya, 'no? Walang kumampi sa kanya. Biruin mo, sino ba naman ang kakampi diyan, mga kababayan? Pati patay. Patay na ho, 'Di ba Sir Chris Angel, Shiro Kansaki, patay. Ano pangalan? Nakalimutan ko lang yung pangalan, na sinasabing kasama daw po doon. Pati patay. Nakasulat doon sa kanyang listahan. Oh, namatay ng 2022. Tapos kasama doon sa mga nag-i-insert daw ho. May video yung nanguha ng file si Lebiste, sabi ni Joseph. Oh, may video ba tayo? Ito ba 'yon? Question ngayon, ang Tama ba ito? Oh. Biruin mo, paano ho maniniwala diyan, mga bossing? At mismong sinasabi ni Secretary Vince Dizon ho, mga kababayan, alisin ko muna 'to, mamaya natin play 'yan. Dito ay nanghablot ng agaw at umupo doon sa opisina para kuhanin yung mga files ilagay sa kanyang USB.